So mga tol, malungkot at magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans ang naganap na labang kagabi sa Nustar Cebu City. Unahin na nga po natin dyan ang malungkot na balita. Talo po ang kababayan natin na si Genesis Sarbanya at bigong masungkit ang bakanting titulo na WBO Oriental Welterweight na nakataya sa laban. Tinalo po siya ng Chinese fighter na si Akiliete Yelejan sa pamamagitan ng technical knockout sa round 10. Maganda naman ang pinakita ng Pinoy sa laban, subalit sa round 10, nakatama ng sunod-sunod na kombinasyon ng Chinese sa mukha ng Pinoy. Nasaktan nga po dyan si Sarbanya mga tol at nakaamoy itong Chinese, kaya hindi niya nanilubayan ang Pinoy. At dahil hindi na nakakaganti ng suntok si Sarbanya, hininto na po ng referee yung laban. Kaya panalo si Akiliete Yelejan via technical knockout sa round 10 at nasungkit ang WBO Oriental Welterweight title. Tuwang-tuwa nga po ang Chinese sa pagkapanalo niya mga tol. Sa tuwa nga po ng Chinese sa pagkapanalo niya, bumagsak pa ito sa ring nang akma siyang bubuhati ng katim niya. Nakabawi na nga po itong Chinese mga tol sa Pinoy dahil kung matatandaan, tinalo na po siya ni Albert Pagara via majority decision noong maglaban sila noong nakaraang taon. Samantala, kung natalo si Sarbanya, panalo naman po ang isang Pinoy na si Rodex Piala na napalaban din po sa card na yan. Tinalo naman po niya ang Chinese na sila Ayebeke sa pamamagitan ng unanimous decision at naka-score pa po ng knockdown ang Pinoy sa round 12 dahil sa panalo ni Piala mga tol. Naagaw po niya ang WBO Oriental Super Featherweight title ng Chinese. Umabante na ang record ni Rodex Piala sa 11 wins and only 1 loss, habang yan na po ang pangatlong talo ng Chinese. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong sabihan ni Jake Paul si Canelo Alvarez na duck dahil sa pag-atras ni Canelo sa laban nila na magaganap na sana sa May. Panay nga po ngayon ang banat ni Jake Paul kay Canelo Alvarez sa social media. Nagpost na naman kasi ng video itong si Jake Paul mga tol na nakapangsuot siya ng Mexican attire at sumasayaw ng kumikending. Inaasar po niya si Canelo mga tol na parang sinasabing bakla si Canelo dahil sa pag-atras sa laban nila. Matatandaan na in-expose po ni Jake Paul mga tol na may permahan sila ni Canelo Alvarez ng agreement, pero umatras pa din itong si Canelo para makipagnegosasyon kay kamahalang Turki Alalsik ng Saudi Arabia. Kaya todo ngayon ang panglalait ni Jake Paul mga tol kay Canelo. Sa ibang banda naman mga tol, Turki Alalsik gusto umano niyang maikasa ang laban ng Gervonta Tank Davis versus Shakur Stevenson balang araw. Sa ngayon daw mga tol, tinanggihan daw ni Tank Davis ang alok sa kanya ni Turki Alalsik na labanan si Shakur. Pero balang araw, sana daw pumayag itong si Tank Davis. Wika pa ni Turki Alalsik mga tol, wala naman umano siyang duda na magaling na fighter daw itong si Tank Davis, pero gusto umano niya makita si Tank na lumaban sa mga magagaling na fighters. Sa ibang balita naman mga tol, matapos po ang 2 buwan na bakasyon sa Pinas ni Pinoy top 2 contender sa WBO Super Bantamweight Division na si Carl-James Martin, muli na nga po siya magbabalik sa Amerika para paghandaan ng next fight niya. Sa post po ni Martin mga tol, makikita na nasa airport na sila kasama ang kanyang ama. Wika nga po ni Martin sa caption, marami umanong nakalatag na plano sa kanya sa taong ito. Kabilang na daw dyan ang world title shot. So mukhang ngayong taon na po mapapalaban si Martin sa world championship. Kung ang plano ng kampo ni Martin ay mapalaban ngayong taon na ito sa world title, hindi kaya makalaban ni Martin si Naoya Inoue. Base kasi sa plano ng kampo ni Inoue mga tol, hindi pa nito bibitawan ang mga titulo sa Super Bantam hanggang December. May 3 laban pa po kasing gagawin si Inoue ngayong taon na ito sa Super Bantam. Yan po ang laban sa buwan ng June kontra kay WBC mandatory Ray David Alan Picasso sa Las Vegas. Sa buwan naman ng September mga tol, muling lalaban si Inoue sa Japan, pero hindi pa tukoy mga tol kung sino ang makakalaban niya sa September. At pagdating ng December naman mga tol, lalaban na si Inoue sa Riyadh, Saudi Arabia ni Turki Alalsik at plano nga daw dyan labanan si Murodjon Akhmadaliev o kaya naman itong si Junto Nakatani. So hindi kaya si Inoue ang makalaban ni Martin mga tol sa September? Ano sa tingin nyo mga tol? Pero depende na lang siguro kung aakyat si Inoue ng featherweight sa December para labanan itong WBA featherweight world champion na si Nick Bull. Kapag nangyari yan mga tol, lalaban si Martin sa bakanting titulo ni Inoue at iba ang makakalaban ni Martin.